Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ng ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan ko. Kamusta kayo? So, alam nyo naman na yung mga matagal na nanonood sa akin, alam nyo naman yung takbo ng channel ko, di ba? Uy, maming gabi ha, meron tayong content yung huli pero di kulong. Ghost Hunter na nameke na naman ng video, huling-huli. Diba? Anyway, alam nyo naman kung matagal na kayo sa channel ko, mga kababayan ko, pag mga ganitong hapon, mga light topics lang yung pinag-uusapan natin. 'Di ba? Yung mga basa-basa ng comments, kung ano-anong mga issue, 'di ba? Then sa gabi yung mga pangmalakasan natin topic. Ito, gusto kong bigyan ng pansin ano. Actually natutuwa naman ako sa mga ganito, yung na-challenge pagka nagre-react ako halimbawa kay Jay Costura, 'di ba? Nag-explain yung mga yung mga supporters niya. At nakikita ko naman kahit papaano matatalino naman yung iba. 'Di ba? I mean, siguro sa nila talagang nagpipilit talaga sila na i-defend si Sir Jay Costura. At okay lang 'yon. Magandang pakinggan ko rin. Kaya lang, syempre 'di ba, ayoko ng yung mga katulad nito, yung mga reply na to. Pag sinabi ko fake mukha mo. 'Di ba? Men, nakakabwisit yung ganyang reply eh. Pero meron ako ditong humanga ako dito kay Ma'am Jo Marie Corpus, 'di ba? Talagang sumasagot talaga siya at mahahaba yung sagot niya. 'Di ba? So bigyan natin ng focus to. Ito nag-start ito dito sa isang comment dito. Kay Sir Carlo Martin Malihan. Sir Carlo Martin Malihan. Hello. Sabi gano'n ni Sir Carlo Martin, isang solusyon po dyan sa mga hinala if totoo ba si Miss J or not. Mag-collab kayo. Magpahula kayo sa kanya. Doon natin malalaman if totoo ba yung readings ni Madam or hindi. I mean, may mga bagay kasi, Sir Carlo Martin, na sa unang tingin mo pa lang, malalaman mong negative talaga. Kasi unang-una, makikita mo naman sa video niya, wala naman siya solid at specific na nasasabi eh. 'Di ba minsan nga binibitawan niya, I don't know. Kung may ganito ka, I don't know kung may, 'di ba? Hindi mo kayo magagalit sa akin ha. Need ba bang pumunta diyan? 'Di ba? Need ba tandaan niyo ha. Hindi ko sinasabing budol si Sir Jay Costura, hindi ko sinasabing budol. Pero kung ikukumpara natin sa pambubudol kasi, may mga time kasi na hindi mo alam pag nandoon ka mismo, 'di ba? Pag nandoon ka mismo, pag ikaw na yung binubudol, hindi mo alam kung binubudol ka o hindi. Ang pagkakaintindi mo dun sa ginagawa sa'yo totoo. 'Di ba? Dahil ang naka-attach dun ay emotion mo eh. Talagang 100% ako may possibilities na makumbinsi ako pag nandoon ako. Siyempre 'di ba? Feeling ko parang ganito lang 'yan eh. Yung sinasabi niya, horoscope ang datingan. Just imagine, lahat ng mga Gemini, 'di ba? Iisa lang ang kapalaran nila. Nagigets nyo? Lahat ng Aries, iisa rin lang ang kapalaran nila. Just imagine kung ilan ng Gemini sa buong mundo, ilan ng Aries sa buong mundo, ilan ng Aquarius sa buong mundo. Lahat ba 'yon applicable sa kanila? 'Di ba? Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Minsan nga kahit basahin mo yung halimbawa ang
zodiac sign mo ay Cancer. Minsan nga basahin mo yung tungkol sa Taurus, makaka-relate ka eh. Kasi yun ay generic statements lahat yon. Yung mga sinasabi ni Sergio, may sleepless nights ka. Ilang kliyente niya na ba ang sinabihan niya na may sleepless nights? I'm so sure, majority din sa inyo may sleepless nights din. Maaring halimbawa, may binabayaran kayong utang, may pinapag-aral kayo. Di ba? Depende sa problema nyo na iniisip nyo bago kayo matulog. Hindi naman literal na sleepless yun eh. Hindi ka lang makatulog, pero eventually makakatulog ka rin. Kasi idiom yung sleepless nights eh. When you say sleepless nights, meron kang dinadala. Pero I'm so sure yung mga sinabihan niya ng sleepless nights, nakakatulog pa rin yun. Diba? Hindi naman literal na sleepless talaga na. Just imagine, yung sinabihan niya si Aiko na may mga sleepless nights ka, talagang hindi nakatulog yun hanggang umaga? Hindi. Diba, men? Ibig sabihin may dinadala lang. At ilang tao ba ang sinabihan ni Jay Costura nun? Diba? Generic statement kasi yung sinasabi niya. Wala man lang specific eh. Yung halimbawa, kahit hindi na i-mention yung name, hindi na yung sobrang specific. Halimbawa, nakikita ko dito yung pamangkin mo madidisgrasya. Yung mga ganun man lang sana. Madidisgrasya this month. Kahit na hindi eksaktong araw eh, patatawarin ko na eh. Pero, yung ilang beses ang sino-sino yung sinabihan niya na may nakikita ako ditong new house, renovation, or extension. Diba? Si Aiko sinabihan niya yan. Si Master Gala sinabihan niya rin yan. Diba? Tsaka ang dami niya sinasabi, pwedeng move in sa new house, renovation, or extension. Diba lahat ini-spray niya? Pag ang tumama doon ay yung renovation, uy, nahulaan mo. Pag ang tumama doon ay yung extension, uy, nahulaan mo din. Diba? Nakikita nyo, nagsha-shotgun siya ng hula, men eh. Kung alin yung mga sumwak doon, yun yung matatandaan mo. Kung ilan doon yung hindi, yun ang hindi mo matatandaan. Example, diba? Pumunta ka sa mga hula niyan, mag-throwback ka, mag-search ka sa YouTube. Yung mga hula niya nung 2022, 2021, di ba? Ilan doon yung nagkatotoo? Sa totoo lang, ilan sa mga hula ni Jay Costura doon na nagkatotoo? I'm so sure. Halimbawa, pag sinabi ni Jay Costura na may nakikita akong bagyo, di ba? Isang trahedya, may bagyo ako nakita na malakas. Eh, taon-taon naman may bagyo naman na dumadating sa atin na malakas eh. Di ba? At ilan doon yung hindi nagkatotoo? Yung bolang apoy na babagsak? Nung sinabi niya ng 2022, nagkatotoo ba yon? May batang ipapanganak na may krus sa noo. Baka ako yun ah. Diba? Nung 2022, nasabi niya yon. Since hindi nagkatotoo yun ng 2022, nilipat niya uli ng prediction niya ng 2023. Diba? O ngayon, hindi naman na nagkatotoo ngayon 2023. Nilipat niya na naman sa 2024. Actually, lahat ng hula naman niya, valid naman lahat ng hula niya yun eh. Alam mo kung bakit? Kahit ako kaya kong sabihin ngayon, di ba? Hanggat kasi hindi siya nagbibigay ng date kung kailan mangyayari yon, valid ang hula na yon. Hanggat hindi nangyayari yon. Kahit ako ngayon, sabihin ko sa inyo, wala akong psychic powers ha, pero nahuhulaan ko sa Manila may masusunog na building. Oo, maniwala ka sa akin. May masusunog na building sa Manila. Well, kapag hindi pa nangyayari yon, di ba, hindi nyo pa ako maaalala. Kung hindi na nangyari yon forever na may masusunog na building sa Manila, di ba? Eh, ang daming building sa Manila. Di ba? Pwede naman talaga mangyari yun eh. Actually nga, hindi naman psychic ang nagtatag ng Bureau of Fire natin eh. Pero alam nila na mangyayari yun. Kasi nga nagtayo sila ng Bureau of Fire eh. Nagigets nyo? May nakikita akong masusunog sa Manila. Eh bigla nasunog. Maaalala nyo ko nun. Dahil nasunog, ito na yung sinabi ni Bungo na masusunog. Ang galing talaga ni Bungo.
Pero pag hindi nangyari, makakalimutan nyo na ako. Ilan ba sa inyo ang nag-check? Ako, ginawa ko. Kayo ginawa nyo? Chinek nyo na ba kung alin sa mga hula niya nang hindi nagkatotoo? Or ang chinek nyo lang yung mga nagkatotoo lang? Nagkatotoo pa, generic pa. 'Di ba? Nagigets nyo ba ibig ko sabihin, mga men? O ito, proceed tayo, ano? Malalaman daw natin, kailangan daw gawin mo muna para malaman mo. 'Di ba? Kaya madalas kong example diyan alam ko, ang muriatic acid nakakalason pag ininom. 'Di ba? Nakakalason yan kapag nainom muriatic. Kailangan ba inumin ko yung muriatic acid para malaman natin kung totoo? Hindi ba pwedeng common sense na lang ang gamitin natin? Di ba? Yan ang kulang sa ating mga Pinoy eh. Ito, medyo ina-admire ko to si Ma'am Jo Marie Corpus. Di ba? Kahit papaano, nag-effort naman siya, no? Sabi niya, ikaw yata fake eh. Di mo nga maipakita ang mukha mo. So? Kung hindi ko maipakita ang mukha ko, so? Nandito ba sa pagmumukha ko yung katotohanan? Paano kapag sinabi ko 1 + 1 is equals to 2? Dahil hindi ko pinapakita ang mukha ko, mali na? Di ba pwedeng gamitin mong common sense mo? O i-check mo. Ang totoo ba, 1 + 1, kumuha ka ng calculator. Checkin mo kung tama ba ako. Baka mamaya mali ako dahil nakamaskara ako, di ba? Kaya walang kwenta na hindi mo maipakita ang mukha mo, 'di ba? Ang babaw ng argument, men. May main argument tayo, 'yun ang pansinin mo. O next. Sabi niya dito, paano mo may explain yung kay Aiko Melendez na na-reading na nakita ni Jay Costura? Sa reading yung family secret nila, sabi pa ni Aiko confidential 'yon na kahit close friends niya di alam. So ni-review ko yung sinasabi niya. Ito yung part na 'yon, no. Mga men, hindi naman sinabi sa public yun eh. Eto, dito ako nagtaka kasi. Diba? May sinasabi, bago i-cut yung video, may sinasabi si Jaycos na dito ako nagtaka kasi. So may statement siyang sinabi doon na hindi na nilagay sa public. Hindi natin alam kung nag-fishing siya doon. Actually, kahit sino sa atin, hindi natin alam kung ano nangyari doon eh. Paano mo nasasabi na totoo yung sinabi ni Aiko? Na family secret nila, sabi pa ni Aiko, confidential yun, kahit close daw, blah blah blah. Obviously, kinold reading siya nun eh. Alam mo ba yung cold reading, ma'am? Kasi all throughout the video, kahapon, in-inspection ko to eh. Punong-puno yan ng, I don't know, mataas ang possibilities, may possibilities. Palagi siyang may choices dun sa Katulad doon, may magkakagusto sa'yo na iba, pwedeng matanda, pwedeng bata. Di ba, men? Hindi na lang niya diretso na may magkakagusto sa'yo na matanda. Tapos. Kasi may nakikita ko dito, pwedeng matanda, pwedeng bata, blah blah blah. Marami siyang hindi solid yung binibigay niya. At napapansin ko dito, katulad nung isa yung tatay-tatayan mo. Nakita ko wala na siyang aura. 'Di ba? Ang sakit niya parang dito papunta dito sa taas. Parang dito papunta, iniskan yung buong katawan, men. 'Di ba? Panoorin natin 'to, ha. Pero nare-research yun sa sa internet na yung yung tatay-tatayan niya namatay ng COVID. Yung father figure niya at yung original na tatay niya namatay sa liver cirrhosis. Nasa search sa internet 'yon. 1997 namatay yung tatay ni Aiko na biological. Tapos ang sabi ni Jay Costura, parang nakita mo, parang dito pataas. Tapos sinabi ni Aiko, ay oo, yung ang mo siguro yung biological father ko, liver cirrhosis, kaya banda rito mo tinuro. Pero hindi na naituro ni Aiko yung banda rito pataas. Tingnan natin yan, ha. Namarkahan ko yung time na yun eh. 'Di ba? Hindi sigurado yung sinasabi ni Sir Jay Costura. Tingnan ko yung mark nung time na yon, 'di ba? Around 12 minutes yata, 12 minutes. Tingnan natin 12 minutes, ha. Yung yung sinasabi mong family secret, hindi ko makokomenta yun kasi hindi natin alam yun eh. Tingnan mo, ha.
obviously, ito yung style ni Sir Jay Costura na gusto kong maintindihan nyo. Na kinakapa niya talaga. Tinan mo, ha? May travel ka, oh. Oh. Wait lang. Medyo pinikilabutan ako. Oh. So I have a goosebumps kasi this one is a travel and this one is a father figure pero hindi ko na siya maramdaman. Hindi mo naramdaman kasi nga nabalitaan mo, kailan ba ito nangyari? August ito eh. August itong i-search nyo, ha. August ito yung hinulaan ni Sir Jay Costura. Namatay ang father figure ni Aiko Melendez, balita yan February. Yung tatay-tatayan niyo yung father figure, ha. Kasi father figure eh. Balitang-balita dati yan na na namatayan yung father figure ni Aiko sa COVID. Kasi uso yung COVID dati nun, men eh. 'Di ba? Kailan ba to? 2021. Medyo putok pa yung pandemic nung mga time na yan. No February, 'di ba? Early February 2020, early 2021. May bakas pang COVID, kaya lahat ng namamatay sa COVID niyan, dino-document pa sa balita how much more yung tatay ni Aiko. I-search natin, men. 'Di ba? Aiko Melendez father. Ito si Jimmy Melendez to eh. Ayan nakalagay 1997 namatay yung biological father niya. 'Di ba? Meron ditong father COVID. Na-search ko yun eh. Sinearch ko yun, men eh. Death of February 22 due to coronavirus. 'Di ba? Nauna mababalitaan mo. Ayan nabalita nga sa GMA, men eh. 'Di ba? Tapos ito pa, ha, tinan mo sinabi ni Sir Jay Costura. Na yung aura niya. Pero ang pain na pinaparamdam niya sa akin. Pain na pinaparamdam ay dito sa tiyan, pataas. Pataas. Oh. Parang may ugat na nag-snap. Parang may ugat daw na nag-snap daw. Paano nag-ugat? Pinipilit ni siguro hindi niya nabalitaan 'yon. Na ang nabalitaan niya lang namatay yung tatay niya. Pero hindi niya nabalitaan yung cause. Oh, parang may ugat daw. Parang. Oh, kita nyo, ha? Objective ang sinasabi ko, hindi opinion 'to. 'Di ba? Parang daw eh. Oh. Kasi this is your father figure. Patay na. Oh, patay na. So, ayan. I know Miss Aiko na siya ay artista pero yung personal life niya hindi ko alam. Tama, nag-psychological priming na naman. Dahil natsambahan niya, patay na eh. Wala na daw aura eh. 'Di ba? Kasi nga nangyari na 'yon bago magpahula si Aiko Melendez, yung father figure niya. Namatay. Nabalitaan na nating lahat 'yon. So, andito yung father figure niya. Oh. And sabi niya parang may ugat na nag-snap, ha? Ulitin natin. dam niya sa akin is dito sa tiyan, pataas. Tiyan pataas, oh. Parang may ugat na nag-snap. Oh, parang may ugat daw na nag-snap. So parang inaano ni Jay Costura na stroke yung kinamatay. 'Di ba ang cause ng stroke aneurysm, pagputok ng ugat? Oh, tingnan natin anong kinamatay. Nasaan yung papa mo? Kasi this is your father figure. Yung cause ng Okay. 'di ba? Parang may ugat daw na nag-snap eh. Life niya hindi ko. Ngayon nag-psychological priming na siya na yung personal life niya hindi ko alam, ha. Parang maitanim na naman sa inyo mga fans ni Jay Costura na na wala siyang kinalaman. 'Di ba? Doon sa hindi sila magkakilala. Pero ito tandaan 12:42 ha. Pero sa intro niya 12:42 yan ha. Kulan talaga siya sa TV, no. Isa siya. Tama ha, ulitin natin ha. Hi sa mga Nostranatics, thank you for watching and sharing my videos. Ayan, ngayon kinikilig ako kasi dati napapanood ko lang talaga siya sa TV, no. Isa siya sa mga iniidolo ko. Let's welcome po si Miss Iniidolo niya pala eh. Siyempre, pag iniidolo mo yung isang tao, alam mo lahat ng tungkol dyan. Mga naging boyfriend yan, di ba? Pumasok yan sa politics. Nasabi niya naman yan eh. Oh. Aiko Melendez. Unless kung tatanggapin nyo na bolero to si Jay Costura, na hindi niya na hindi niya idolo yon. Pag idol mo, alam mo dapat eh. Yes, Hi, Miss Jay! Thank Nice to you. finally meet you. I've always been your subscriber, so I kind of know something about you. Actually, madami ako alam sa'yo. Oh, si Aiko nga, maraming alam kay Jay Costura eh. Hindi naman manghuhula yan.
So, ready na po kayo? Yes, yes. Okay. Di ba? So, before we start, Si Aiko nga maraming, balik tayo dito ha, di ba? Yun ang clue nyo, di ba? Fan pala si Jay Costura niyan, men eh. Oh. Tingnan natin ha, ipagpatuloy siya natin ay ito. artista, pero yung personal life, Diba? hindi ko alam. So, Diba, personal life niya hindi mo alam, mababasa nga sa ano yon, na i-publish nga itong namatay yung tatay niya dito February. 'Di ba? Oh, step that pass away. Oh, 'di ba? February 23, 2021 na i-publish na yan. August mo siya nahulaan. At isa pa, paano mo, hindi naman isa-search. May scheduling yan eh. Siyempre, ang alam mo, hulaan mo si Miss Aiko, pwede ka na mag-research ahead of time kay Miss Aiko. Diba? yung father figure niya, Yung kinamatay. the personal belonging sa tatay Oh. ko, parang may message siya. Parang may ugat na nag-snap. Parang may ugat na nag-snap ha. Jimmy ko talaga, which is my biological father. He died of liver cirrhosis. Oh, liver cirrhosis. Oo. Ulitin natin ha. Father figure ko. May ugat na nag-snap nito. Actually, kasi Miss Jade, May muestra pa siya ha. Oh, may muestra pa siya ha. Ugat na nag-snap daw dito. Ugat dito. Sabi niya oh. Tapos, parang may ugat na nag-snap nito. Oh, dito. Ha? Eksakto dito daw nag-snap yung ugat. Oh. Ano sabi ni actually kasi Miss Jade, dalawa yung father figure ko. Dalawa. Yung una, yung Papa Jimmy ko talaga, which is my biological father. He died of liver cirrhosis. Oh. So sa channel niya, Sabi ni Jay Costura, Di ba? Oh my God. yung papa ko, in daddy Danny Oh, ko, yung isang daddy niya. 3 months ago. 3 months ago? 2 months ago. Oh. COVID. Oh, COVID. Asa na yung pumutok ang ugat dito? Kayo mga nagtatanggol kay Jay Costura, asa na yung di ba? Naninira pa rin ba ako kapag sinabi ko sablay? Kayo ang nagsabi niya na, video ni Aiko ha. Oh. Naninira pa ba ako pag sinabi ko sablay? Asa na yung ugat na pumutok dito? Kayo naman. O let's say pagbigyan natin ang ginigiit naman dito ni ni ma'am na nagko-comment sa akin, yung family secret hindi nga natin napanood kung ano yun eh. Hindi natin ma-analyze kung ano yun. O granting for the sake of argument, tatanggapin ko. Nalaman ni Jay Costura yung yung family secret, 'di ba? Nalaman ni Jay Costura. So, ano ngayon kung nalaman niya yung family secret ni Aiko? Nakatulong ba yon? Alam na ni Aiko yun eh. Yung secret na yun eh. Alam niya na yun eh. Nag-magic show lang sila, di ba? May naitulong ba sa buhay ni Aiko yun? Alam na ni Aiko yun. Halimbawa, secret natin, secret lang natin ha. May galis ako sa puwet. Secret lang natin. Di ba? Nahulaan ni Jay Costura na may galis ako sa puwet. So, anong naitulong nun? Wala. Di ba? Yan ang gusto kong paintindi sa inyo. Ano ba? Tapos gagalit kayo pag sinasabi ko sablay. Hindi, ipaliwanag nyo, sablay ba yon? Yung may pumutok daw na ugat dito? Tapos liver cirrhosis? Kaya, inano pa ni Aiko eh. Tinry niya pang i-depensa, baka yung nadidetect mo, liver cirrhosis banda dito sa tiyan. Paano yung mula dito papunta sa taas? Dito lang yung liver. Come on, man. Diba, pumutok ang ugat. Diba? Huwag mong sabihin na nakikita yun sa internet. Hindi lang naman sa internet nakukuha ang info niyan eh. Due to cold reading kasi, pwede mangyari yun. Na-discuss ko ba yung cold reading? Uulitin ko na lang po uli. Ang cold reading, yan yung technique ng mga manghuhula para makapag-fish sa'yo ng information. Diba? O ito yung magandang example, hindi naman sinasabi, halimbawa ako, diba? Magpapahula ako kay Jay Costura. Hindi ko naman sasabihin kay Jay Costura kung ano yung trabaho ko eh. Dati. Diba? Let's say, nagkukwento ko kay Jay Costura. True pagkukwento, pwede ka i-cold reading eh. Halimbawa ganito, ikukwento. Alam mo, Sir Jay Costura, nung nagtatrabaho pa ako sa school, diba? Mahal na mahal ako ng mga estudyante ko.
Yung isang estudyante ko nga, engineer na ngayon eh. Di ba? Then huhulaan ako ni Jay Costura. Sasabihin sa akin ni Sir Jay Costura, alam mo, Bungo, dati ang trabaho mo ay teacher. Nang gilalas ako, putya, paano nalaman ni Jay Costura yon? Na teacher, hindi ko naman sinabi sa kanya. Totoo nga naman. Hindi ko naman sinabi sa kanya, pero hindi ko nare-realize na cold reading ako sa mga bagay na pinagsasabi ko. 'Di ba? Ano ba yung pinagsasabi kong bagay? 'Di ba? Sa school ako nagtatrabaho. May estudyante ako na ngayon ay engineer na. Eh ano ako dati? Kahit hindi ko sabihin na teacher ako, malalaman mo na teacher ako eh. 'Di ba? O ito pa, nagsasalita ako dito. Kayong lahat ay mag-ingat, 'di ba? 'Di ba? Biglang nakita nyo dito, meron akong malaking galos dito, malaking peklat. 'Di ba? Pwede kasi i-cold reading 'yun eh. Dahil nakita nyo, pwede nyo hulaan na ako ay nagkaroon na ng aksidente nung mga nakaraang buwan. Kaya nga may peklat ako dito eh. Pwede 'yon. 'Di ba? Or pupunta ako doon. Pupunta ako sa kay Jay Costura, punong-puno ako ng alahas. 'Di ba? Puro diamond ang ang daliri ko. Pwedeng sabihin ni Jay Costura, alam mo, bumubuhos ang swerte sa iyo ngayon, kailangan mo mag-ipon. 'Di ba? Ay, paano mo nalaman? Eh, siyempre punong-puno ako ng alahas eh. Lahat ng mga batang vlogger, pag nagpapahula dyan, laging sinasabi ni Jay Costura, tamo si Master Gala, example ha, sino pa ba yung batang vlogger na pupunta dyan? Si Kay Talents yata, ang sinabi niyan, alam mo, mabilis ang pera sa'yo, pero ikaw mabilis kang, dapat ganito ka sa pera mo. Generic advice yun sa mga batang kumikita eh. Kasi mga bata, di ba, prioritize sila, bumili ng gadgets, bumili ng gusto nila. Di ba? Tama, pare-parehas ang sinasabi niya. Di ba, men? Hindi nyo ba nakaka-capture yon? Kailangan pa bang robot kayo para sabihin kung saan niya nakukuha yung mga ganung bagay? Di ba, kasasabi nga lang ni Aiko, marami siyang alam kay Jay Costura eh. Di ba, hindi naman manghuhula si Aiko. Tapos, paano yung mga nagpapareading na hindi celebrity, malamang din niya nakukuha sa pa-research lang. Kasi di sikat. Panoorin mo. I do suggest, panoorin mo yung video ko na yung paghati. Pag hindi celebrity ang kausap niya, tanong siya ng tanong. Parang interview. Asan ang tatay mo? 'Di ba? Saan ka nakatira? Saan ka Akala nyo ba mga harmless na tanong yon? Yung saan ka nakatira? 'Di ba? Nanggaling pa po. Kino-cold reading sila noon. Let's say halimbawa, taga saan kayo? 'Di ba? Pag sinabi ko, ay taga po ako, taga Nueva Ecija po ako. Eh, saan ba kilala Nueva Ecija? 'Di ba sa mga palayan? Sa mga bukid-bukid? Pwede kasing ihula ni Jay Costura, yung pinapahanap mo sa akin. Nakikita ko siya, parang tumatakbo siya sa isang sa isang palayan eh. Kasi nga may idea si Jay Costura kung nasaan ka. Kung saan ka nakatira at kung saan yun nawawala. 'Di ba? Nagigets niyo ba ibig ko sabihin o hindi? Biniyayaan lang talaga si Jay ng third eye. May nakikita siya na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Let's say ang third eye ba ginagamit sa panghuhula? Or para makakita ka ng elemento? Let's say for the sake of argument, yung third eye ginagamit niya sa panghuhula. For the sake of argument. Eh bakit nagbabaraha pa siya? Kaya niya naman pala manghula through third eye. 'Di ba? Minsan yung result ng baraha niya, I don't know kung ano. Eh doon sa third eye, pwede mo nang diretsahin yun eh. Nagigis yung ibig ko sabihin? Anong use ng baraha mo kung meron ka palang third eye na panghula mo? Come on, di ba? Same yun as yung mga creative na tao. May nakikita sila na di nakikita ng iba at ini-execute nila through art. No, magkaiba yun. Di ba? Magkaiba yun. Yung kay Jay Costura kasi, sinasabi niya power yon. Ito naman, art to. When you say art, planado to. So yung panghuhula ni Jay Costura, planado din. Di ba?
Tsaka pagka halimbawa yung nagvi-vision ka, yung third eye mo, yung vision mo, halimbawa may binivision ka, dapat eksakto yon. Minsan nga ang gumagawa ng art, hindi niya naman napipredict kung ano yung kalalabasan ng art niya eh. Minsan 'di ba? Minsan ganito yung plano niya, then imo-modify niya, mukhang hindi maganda tong ganitong pagkaka-drawing ko, babaguhin ko. 'Di ba? Pero may vision siya na kung anong gagawin niya, magkaiba to. 'Di ba? Tsaka napakalayo kumpara mo ang isang artistic na tao sa ginagawa ni Jay Costura. Ang pinag-uusapan natin dito, supernatural powers eh. Ang mga artist naman, talent yun. Ano ba? Hindi power. Di ibig sabihin kaya nila, kaya mo rin. Di ibig sabihin na nakikita nila, nakikita mo rin. No! Kumanta? Diba? Kaya ko rin kumanta, hindi nga rin lang kasing ganda no sa kanila. Huwag mo sasabing hindi nila kaya, hindi ko rin kaya. Kaya kong kumanta, hindi lang kasing ganda nung kanta ng mga professional singers. Drawing? Kaya ko mag-drawing, hindi lang kasing ganda ng mga sikat na pintor. 'Di ba? Napaka babang uri ng ano to. ng argumento. Sayaw? Hindi porkit magaling sila sumayaw, hindi ko na kaya sumayaw. Kaya ko sumayaw, hindi lang kasing ganda nung sayaw nila. 'Di ba? Come on. Pero okay din gimmick mo para mas tumasan ganyan. Pwede kayo mag-collab ni Rendon Labador. Sabi gano'n, may mga nagre-reading, may mga na-reading na before si Jay na nag-astral projection siya. Kaya naman kaya naman niyang gawin, pero ayaw niya sabihan na nag-acting lang siya sa mga client niya. Kaya kung gusto niya yung mismong client, sasabayan niya pumunta sa situation gaya nung nawawalang seaman. Bale nasa situation. Ito na naman tayo sa pagtawid eh. Mag-pull nga tayo ng video tungkol dyan sa pagtawid na yan. Jay Costura pagtawid. Tingnan natin yung sinasabi niya. Madalas din tanongin sa akin paano yung pagtawid? Nag-astral projection daw. Ito ba yan? Dito tayo sa ito ang sunog ang pagtawid. Random video to na kinuha ko Tingnan natin Kasi kapako na yung technique ni Sir Jay Costura eh. Tingnan mo, ma'am manood ka dito. So magtatawid siya, no? Bago sila tumawid. Tingnan natin gagawin ni Sir Jay Costura Kasi ito yung pinaka-power ni Jay Costura magpatawid eh. Meron dito, pero syempre putok-putok na po yung katawan niya. Ate, 10 to 15 minutes, pag wala kang maramdaman, huwag mong pilitin. May makikita kang maliit na butas, ate. Psychological priming na naman. Ini-influensya niya na yung pipikit eh. Malamang kung ano i-suggest mo dyan, makikita mo talaga. 'Di ba? Na magliliwanag yon. Tatakpan ko ang mga mata mo kasi iba yung liwanag dito sa liwanag na makikita mo. 'Di ba? Inaano niya na. Sinasabi niya, may suggestion na siya kung ano yung dapat niyang makita. Kahit di naman gawin ko sa'yo yan ngayon, pumikit ka ngayon. Sasabihin ko sa'yo, ngayon pumikit ka. Sasabihin ko sa'yo, may makikita ka na puting kotse. Sa ayaw at sa gusto mo, may imagine mo yung puting kotse. 'Di ba? Sino ang nag-aaral dito sa Catholic school? Ginagawa sa Catholic school yan, men Yung tinatawag na kursilyo o kaya yung retreat, pinapapikit kami doon at sasabihin sa amin, makikita nyo si Kristo na lalapit sa inyo na nakalatag ang kanyang mga kamay at ikaw yayakapin. Talagang makikita din namin talaga si Jesus Christ
na lumalapit sa amin. At yung mga kasama ko nagiiyakan din. Di ba? Yayakapin kayo ng ng ating mahal na Panginoon. 'Di ba? Ay nako, yung mga nag-aral ng Catholic school diyan ginawa nyo yan dati. Ako sa Colegio de San Sebastian ako eh. Nasa ganyan yung ginagawa sa amin eh, yung nagsasuggest yung fa-facilitate ng retreat namin. 'Di ba? Tingnan nyo, sinasuggest ni Jay Costura yung makikita niya eh. Okay. Medyo bibigat lang yung dibdib mo. Pati nararamdaman, sinasuggest din ni Jay Costura. Maniniwala ako, halimbawa pinapikit niya yan, at wala siyang sasabihin, kusang magsasalita yung yung tatawid. Kung ano makikita at mararamdaman mo, sabihin mo sa amin. Pag nakita mo, anak mo ka. Diba? Suggestion yung ginagawa ni Sir Jay Costura eh. Debunk. Diba? I-try nyo yun, after netong video ko, pumikit kayo, may makikita. Tandaan nyo to sinasabi ko, ha? Pumikit kayo, may makikita kayong puting kotse. Makakakita kayo ng puting kotse talaga, maniwala kayo sa akin. Dahil sinuggestion ko na kayo, eh. Di ba? Every time na tumatawid sila or nag-astral projection, dinidescribe ng client yung nakikita niya. Kasi nga, sa suggestion ni Jay Costura. Di ba? Minsan nga may time nga ako napanood ko. Akala mo ba isang video lang ang pinanood ko dyan? Minsan nga may napanood ako hindi makita. Pinipilit ni Jay Costura. Yung, hanapin mo pa, andyan siya. O, sinundan mo na ba? Tapos si Jay Costura nakamulat din lang, sinundan mo na ba? Yung di ba? Anong sabi niya sa'yo? Di ba, men? At yung mga pinatawid ba na yon, naging successful ba yon? May resolve ba na nangyari doon sa case nun? Di ba? Sabi niya, medyo malabo daw, mukhang kinulong ang kapatid. Ito yung sinasabi sa seaman daw. Di ba? Ito yung hindi ko naiintindihan. Kaya naman pala ni Jay Costura na hulaan, bakit pinapatawid niya pa? Direkta niya ituro yung nawawala. Ganun din, medyo malabo ang mukha or bagay, pero naiintindihan naman nila ano ang nangyari sa pinakita sa kanila. Ganun daw talaga, sabi ni Jay. Medyo vague ang makikita mo. Basta nood ka muna ng ibang... Pinanood ko po lahat. Lahat ng technique niyan. Diba? Yes, pinapagawa niya talaga sa client niya. Kaya nga lang may suggestion siya kung ano makikita eh. Ikaw naman. Ano nakita sa pangyayari? Mahirap kasi isang video lang. Akala mo ba isang video lang? Ilang video ko ba ang alam mo na dinibang ko na dyan? Diba? Sesendan kita ng link ha, yung paghati. Diba? Yun ang pinagmamalaki karamihan ng ng mga followers ni Jay Costura eh. Nahulaan daw ni Jay Costura na nagpakamatay daw yung bata eh. O panoorin niyo yung video ko doon. Ang dami nung malinong video niya na yon. Kahit Tulfo nga nagtiwala sa kanya. Ano nangyari? Actually, hindi naman si Tulfo nagtiwala dyan eh. Panoorin mo yung video. Sinuggest po kasi ng mga viewers. Hindi naman nagtiwala si Tulfo dyan eh. At kung totoo yan, edi sana regular na yan si Jay Costura sa NBI. Di ba? Para sa mga crime investigation, sobrang linis ng crime. Nag-ask sila kung para guide lang. Nagamit ba yung guide niyan? Di ba? Nagamit ba? Ikaw naman, hindi nga nakita yung yung lead na binigay niya, nonsense eh. Hindi naman nakita yung pinahanap sa kanya eh. Sabing ganon. Na block ba? Wala akong pinipindot na block. Marami na po, lalo na yung kamag-anak na nawawala sa sabungan at iba pa. Hindi aabot ng milyon sumusubaybay at humahanga sa kanya. Wala akong pakialam doon sa humahanga. Ang sinasabi ko sa inyo, yung confirm na nakita na pinahanap dyan. Ilan? Out of 100? Ilan yung nahanap?
Ang kapal naman ng mukha mo kung halimbawa out of 100 na pinahanap dyan, may nahanap na 2 o 3 o 10. Hindi pa rin yun. Diba? At yung mga nahanap mo yun, dahil ba sa mga tinip ni Jay Costura yon? Kaya nahanap? Diba? Hindi siya magkaka-award ng Psychic of the Year sa dami. Si Francis Leo Marcos nga may award eh. Scammer eh. Pwede ba? Ikaw naman. Kilala mo si FLM? Si Francis Leo Marcos na namimigay ng bigas? Na yung pinamimigay niyang bigas, eh hiningi niya rin lang naman pala. Na pinapalabas niya sa kanya. Nagka-award nga yun eh. Ikaw naman. Masyado naman yung batayan mo eh dami ng psychic dito sa Pinas kung wala siya napatunayan. Ano nga yung mga napatunayan na yon? Yung milyon-milyon na sumubaybay dahil marami bang naniniwala dyan? O nung si Jesus Christ at si Barabas? Kanino mas maraming pumabor na palayain si Barabas? O kay Jesus Christ? So ibig sabihin walang credibility si Jesus Christ? Naman masyado namang Tsaka hindi hula ginagawa niya. Hula nga men. 'Di ba? Pinlay ko na nga yung video nung pinagmamalaki mong kay Aiko eh. Sabi niya may nag-snap daw na ugat eh. Ko. Pinapakita sa kanya talaga kahit ang COVID, bagong taon pa lang dito COVID mismo ang sinabi. Ito, panoorin natin yon. Panoorin natin yun napanood ko yon. Iisa-isahin ko tong sinasabi mo sa akin eh. Sa Mars yun eh. Mars. Tingnan natin to sinasabi mo. Bago pa man daw yung COVID. Ito mga fans ni Jay Costura na to, masyadong mag-scrutinize Pero yung idol nila hindi nila ini-scrutinize. O ito yung pinagmamalaki mong COVID. Akala mo hindi ako nagre-research kay Jay Costura? 2019. December 2019 ang sabi niya, Totoo nga naman yun. Nakita ko naman dun sa isang niya, mag-ingat sa sakit na daw na dala ng hangin. O paano mo nasabing COVID yun? Paano mo nasabing COVID yun? At nakatulong ba yun, yung warning niya na yun? Sinabi lang, mag-ingat sa sakit na dala ng hangin. O paano nakatulong yun? COVID lang ba ang sakit na dala ng hangin? Masyadong vague yung sinabi niya para i-confirm mo na ang sinasabi niya ay COVID. Then suddenly, March 22, nag-post siya neto. Sabi niya, Lord, I know na pinakita mo na sa akin ang virus na to bago pumasok ang 2020. Hindi niya nga sinabing virus yun eh. Diba? Hindi niya nga sinabi na magiging pandemic yun eh. Ang sinabi niya lang, mag-iingat sa sakit na dala ng hangin. Kaya nga, dinedma ng tao yon dahil hindi naman threatening yung sinabi niya na yon. Di ba? Nakukuha nyo? Parang sinabi niya lang, kung yon. Tapos ngayon, nung naging pandemic na, saka siya magpo-post nito. Na, Lord, pinakita ko na yung itong virus na to bago pumasok. Ano ngayon kung pinakita sa'yo? Virus na ba talagang pinakita sa'yo? Come on, di ba, men? Ang sinabi lang, sakit na dala ng hangin, itinugma nyo na. Paano yung mga ibang hinula niya na hindi nagkatotoo? Bigyan kita ng example, Naghula siya ng 2022. Bakit yung natatandaan mo, yung mga inaakala mo nagkatotoo, bakit yung natatandaan mo? Bakit yung mga hindi, ito, tingnan natin, prediction 2022. Ito makinig ka. Ito ay prediction ni Jay Costura noong 2022. 2022 to 2022. Hindi to 2023, hindi to 2024. Pakinggan natin yung mga prediction niya dito. Sa sakit na papasok sa atin. Nagbabad siya, malaking bato na babagsak sa atin. Malaking bato na babagsak sa atin. Bakit yan hindi mo natandaan na hindi nagkatotoo? Selective ka? Selective ka? Bakit di nagkatunasan yan?
Bagong taon. Wala pa COVID dito. Hindi nga na-identify na COVID yung yung tumama. Sakit na dala ng hangin lang eh. Ilan ba ang uri ng airborne disease? Tuberculosis. Measles. O ano pa? Ano pa ba yung mga sakit na dala ng hangin? Ano pa ba? Tingnan natin para sure tayo. Airborne diseases. Tingnan natin Ayan anthrax, aspergillosis, blastomycosis, chickenpox, bulutong. Pwede rin pala yan. Di ba? Adenoviruses, enteroviruses, rotavirus, influenza. Dami pa. More items pa daw. Just imagine, isa dyan ang kumalat, ikikredit mo na kay Jay Costura. Lahat naman yan, lahat naman yan, prone na kumalat Yan Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, measles, mumps, beke, diba, smallpox, tuberculosis, hindi ko na alam yung iba coronavirus din. Alam nyo ba na may yung SARS dati? Meron existing na yung SARS dati. Diba? Pwede pa rin maka-apekto yan ngayon. Yan, kasama na yung COVID, yung pinakahuli. May MERS-CoV pa nga Ay, nako, Diyos ko. Ang nangyayari dito, nag-cherry pick kayo Sa dinami-dami ng binuganyang hula, ang mga binibigyan nyo lang ng credit, yung mga nagkatotoo, paano yung mga hindi? Di ba? Kaya nga tinatanong ko sa inyo para sabihin nyo na malupit na psychic yan, hinihingan ko kayo ng data Ilan ba ang sinabi niya na nagkatotoo na? Hanap pa tayo ng iba na hindi nagkatotoo para Jay Costura Prediction 2021. Tingnan nga natin. Ang mga pangitain na di mano, posible raw mangyari bago matapos ang taon. Ito, Doon tayo kay Jay Costura bago daw matapos ang taon. yung tungkol sa pagsabog uli. Ulit. Ayoko niyan. Gusto ko si Jay Costura. Ikikilos, yung tamang alert level ang ating itataas. Diba? Ito, sinabi ni Jay Costura, ayoko niyan. Mindanao, nakikita ko ang pag-am. Babala, isang bolang nag-aapoy na babagsak. Hindi siya direktang tatama. Yung sa akin, babala lang yon. Anong babagsak tas hindi siya direktang tatama? Bago matapos ang taong 2020? Nangyari ba yan? Kung maniwala sila o hindi, at least na i-post ko. Gayunman, may mga magandang mangyayari naman daw pagpasok ng 2021. Malaki ang posibilidad Malaki ang posibilidad. na tayo ay aangat. Dahil Diyos ko naman. Siyempre, tapos na yung pandemic, man. Binigyan ko ng example 2020 sinabi niya may babagsak daw na bolang apoy. Ano nangyari doon? Inulit niya uli ng 2022, wala pa rin nangyari. Bago matapos daw yung taong 2020 yun ba't hindi nangyari yun? Anong explanation nyo doon? Hindi nyo na kasi natandaan yun kasi hindi nangyari. Pero trust me, kapag nangyari yan, maaalala nyo si Jay Costura uli. Diba? Lahat na lang nang inaalala nyo yung mga nagkatotoo, paano hindi nagkatotoo? Nagkaroon ba kayo ng time i-research yung mga bagay na hindi nagkatotoo? Ikaw naman. Nagsabi 2020 sa Pilipinas ay makikita niya ang sakit dala ng hangin January 5. 'Di ba? Specific ba yung pagkakasabi niya na sakit na dala ng hangin na 'yon? Parang sinabi kung gano'n may politikong mamamatay. Ano yun malawak yun May politiko. Ilan ba ang politiko sa Pilipinas? Di ba? Tapos may nabaril na kagawad dyan. Ayan na yung hinulaan ko. Di ba? Ang galing ko. May politikong mamamatay. Di ba?
kung ano na itulong noon, paano makakatulong yon? Eh, hindi naman natin madidetermine kung alam. Pag sinabi mong, mag-ingat sa sakit na dala ng hangin, ilan ba ang sakit? Di bali sana kung iisa lang, COVID lang ang sakit na dala ng hangin. Di ba parang sinabi ko sa'yo, may anak kang madadapa, eh isa lang ang anak mo. Yun, pwede pa i-consider na ano yun, na talaga nahulaan ko. Pero yung sinabi ko na, may politikong ma-ambush. Ilan ang politiko? Dapat, kung makakatulong yung sasabihin ko, dapat i-identify ko kahit lugar man lang ng politiko na yon. Anong oras siya ma-ambush? 'Di ba? Kahit araw man lang kung kailan siya ma-ambush, masasabi ko. Pero napaka-generic! Diyos ko naman. 'Di ba? Matagal na si Jay sa social media, maraming nakakilala sa kanya bago siya mag-card read anang mga celebrity kasi sila mismo ang lumalapit at nagpapa-card read sa kanya. Mataas, pumipila sa bahay nila yung iba. Umaga pumila, pero anong connect kung maraming pumipila diyan? 'Di ba? Anong connect kung maraming pumipila diyan? Nakaka-apekto ba 'yon sa accuracy ng sinasabi niya? Ko naman, mababasa mo naman sa comments yung mga taong natulungan niya na malamang negative ang pinagsasabi niyan ngayon. Kung palpak tulad nung kay Rudy Baldwin, pinatulfo nung client niya, puro mali ang sinasabi niya, sabi ng babae maging anak. Oh, sabi niya ha? Sabi niya, babae maging anak yung lalaki. O sabi niya, paano kung may maipakita ako sa inyo, sinabi ni Jay Costura, magiging babae yung anak. Tapos palpak pala. O, panoorin natin to, di ba? Gusto ko ng mga ganito eh. Jay Costura, Simply Glay. O, ito ha, sasampulan kita. Ito, hinulaan niya si Simply Glay. Pumunta ka dito sa channel na to, Simply Glay. O, dito, hinuhulaan niya si ate. Online hula to men eh. O, panoorin mo ha. Nandiyan na naman yung I don't know. O, panoorin mo. This year, I see a pregnancy. O, diba? I see a pregnancy daw this year. Oh my goodness. I don't know kung may nag-wish. I don't know kung may nag-wish. Yan na naman tayo. Nag-fishing na naman siya. Kung baka mamaya, totoo bang pregnant to? Hindi niya naman sinabing pregnant eh. Ang sinabi niya lang, I see pregnancy. Oh. Pero you have to be ready. You have a pregnancy this year. Oh, you have to be ready. Magkakaroon ka ng pregnancy. Future tense. Buntis po ako, kaka. Buntis pala. Kasi nga, kaya pumasok yung buntis, bago kasing kasal lang tong si Ma'am Simply Glay, nung nag-asawa. Normal naman yan eh. Pag kinasal kayo, syempre, kasunod na yung panganganak, di ba? Oh, dito tayo sa may yung gender. Kaka ano po lang namin, ano yun? Hindi ko na alam yung Tagalog niya. We just found out two days ago. Oh my God. O, tignan mo hindi tayo magkakilala. Yun na naman, hindi tayo magkakilala, pero hinulaan mo lang eh. Di ba? Hindi ka nga sigurado kung buntis yan o hindi. Sinabi mo, mabubuntis future tense. Anyway, doon tayo sa gender. Oh my God, Miss J! Oh. See, ang taas ng chances na baka babae Oh, di ba? ito. Hindi pa 'Di ba? Ang taas daw ng chances baka daw babae. Oh, tingnan natin yung Tingnan natin yung anak ni Ma'am Simply Glay Yan ay 5 months ago. 'Di ba? Oh, itong anak niya, Ayan Birth vlog, meet our son. Lalaki pala men eh. 'Di ba? Tapos ipagmamalaki mo yung kay Rudy Baldwin na hindi nagkatotoo. Nagkataon lang na yung hinulaan ni Jay Costura hindi rin nagreklamo. 'Di ba? Ito, paano 'yan? Paano 'yan, men? Son pala eh, mataas daw ang possibilities na babae daw yung ipapanganak eh. O paano 'yan? Lalaki yung pinanganak ni Ma'am Simply Glay. Come on, 'di ba? Pinapasa mo kay Rudy Baldwin, pinatulfo nung client niya kasi puro mali-mali pinagsasabi niya. Sabi babae, maging yung anak pala lalaki, tapos puro negative pinagsasabi.
Kaya kailangan bumili na. Iba naman to, ibang issue tong ano. 'Di ba? Wala tayong ano dun kay Rudy Bal. Talagang budol talaga 'yon. Ang pinag-uusapan natin dito yung accuracy ng idol mo. 'Di ba? Tapos binuking ng manager niya, bla 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 bla, kaya palpak ang nagba. KJ ayaw nga niya magsabi yung client niya kasi mas gusto niya na wala siyang alam. Sure? O panoorin mo yung yung paghati niya. Mga information nga nanggagaling sa client niya, tanong siya ng tanong eh. Ikaw pa lang hindi nakakapanood ng video ni Jay Costura eh. Oh, lahat ng reaction video ko kay Jay Costura, ilalagay ko yung link sa comment section ha. Panoorin niyo lahat. Yan ang napapansin ko lagi, tanong ng tanong si Jay Costura. Pag nanghuhula, interview yung nangyayari. 'Di ba pag nalaman niya na yung wag ka na magkwento. Kasi nalaman niya na eh. Pwede na siyang mag-code reading noon eh. Marami na siya na rin na biniyaan sila ng anak. Exact pa talaga ang gender, di pa buntis. Marami, sino-sino 'yon? 'Di ba? Sino-sino 'yon? Kahit ako pwede ako mag-predict kung kung magiging anak o lalaki yung kung magiging anak niya lalaki o babae. 'Di ba? Siyempre, ipupurihin niyo ako pag tumama yung hula ko. Pero pag nagkamali yung hula ko, kakalimutan niyo na 'yon. Hindi niyo naman na binabalikan niya si Jay Costura pagka pag mali yung hula niyan eh. Tapos may iba na nakakita, foreigner ang magkakatuloyan, wala pang jowa, girl, kakabreak lang. Ma-search mo ba sa internet yan? Yung sinasabi niya na magkakatuluyan, foreigner, 'di ba? Pwede sa cold reading makuha yan. Let's say, halimbawa, si ate ay laki sa probinsya. 'Di ba? Ito, tuturuan kita para hindi tatanga-tanga. Laki sa probinsya si ate. 'Di ba? Nagtapos siya sa public elementary school. Hindi siya nakatapos. Magpapahula kay Jay Costura, may accent na yung English. 'Di ba? Ano ibig sabihin nun? Kailangan bang i-search mo sa internet 'yon? 'Di ba? Siyempre isipin, I don't know, baka nagkaroon ka na ng ka-relationship na foreigner. Ay, oo, tama. Paano niya nahalata? Yung accent niya eh. 'Di ba? Naikwento niya na siya ay laki sa probinsya, siya ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral, tapos biglang nagkaroon ng ng English accent. Come on. 'Di ba, men? O dito tayo doon sa lahat ito sasagutin ko ha. Sasagutin ko to lahat. Dito tayo sa main post mo. Ang sabi mo dito, US first tayo. Try mo na lang magparid kay doon tayo sa mismong mali nga sa blind, di mo pa na-try. So same argument. Hindi ko pa daw na-try. Sabi ko, need mo ba uminom ng lason bago mo malaman na nakakamatay? Makakapagbigay ka ng data out of ilan sa pinaghahanap niyan, ang ilan na nakita, ilang percent ang accuracy niyan sa mga hinula niya. Ito naman, pinagbintangan muna ako ng atheist. Sabi mong ganon, so para mo sinabi na di ka naniniwala sa Panginoon, bakit mo ikukumpara sa Panginoon si Jay Costura? Blasphemy yan eh. Yung ginagawa na nga ni Jay Costura, bawal yan eh. Ano pinagbatayan kong bawal? Ayun oh, Levitico 19:31, huwag kayong sasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay. Ginagawa ba ni Jay Costura yan o hindi? Di ba? Yung mga sinasaniba na pasyente niya, ginagawa niya ba yan? Sumasangguni sa mga kumakausap sa mga espiritu ng mga namatay? Ginagawa ba ni Jay Costura yan? Ginagawa niya yan, di ba? O sa mga manghuhula, kayo'y ituturing na marumi kapag sumangguni kayo sa kanila. Bawal pala yan eh. Tapos, aakusahan mo ko na na hindi ako naniniwala sa Diyos? Bullshit. Di ba? Bullshit. Di ba? Kasi wala daw evidence na nag-i-exist ang Diyos. Kaya sinabi ko sa kanya, sabi ko, evidence, buhay ako, buhay ka, may creature sa paligid. Hindi pa ba evidence yun ng existence ng Diyos?
Sabi kong gano'n. Sabi niya, ikaw ang pinupunto ko kasi the way ka po magsalita, sarado ng isipan mo. Open nga ako eh. Di ba? Kaya nga kinakausap kita. Kung sarado ang isip ko, hindi kita pakikinggan, maniwala ka sa akin. Di ba? Wala man lang benefit. Ba't ako maglalagay ng benefit of the doubt? Proven naman doon sa example ko doon sa Aiko na may pumutok na ugat na sablay. Anong benefit of the doubt pa ang ibibigay ko sa'yo? Proven na nga sablay eh. Ang patola talaga. Ginajudge mo ang tao na di mo kilala. Ako, kilala mo na ba ako para sabihin mong atheist ako? Diba? Hindi naman pagkatao ni Jay Costura ang ginajudge ko eh. Ang ginajudge ko yung ginagawa niya. Diba? Kapag halimbawa, nagsabi si Jay Costura ng isang bagay na hindi totoo at sinasabi kong sablay siya, ginudge ko ba ang pagkatao niya? O yung ginawa niya? Ikaw nga pati pagmamaskara ko pinuna mo eh. Diba? Isang video lang ang nakita, hinusgahan ng buong pagkatao. Asan sa pagkatao ni Jay Costura ang hinusgahan ko? Diba? Anong pagkatao ni Jay Costura hinusgahan ko? Masyado ko magsalita. Ako nga, sinabihan muna ako na hindi naniniwala sa Diyos eh. So in general, di ka naniniwala kung walang evidence kasi gusto mo may pruweba lahat ng bagay. Natural! Diba? Ang science di naniniwala sa Diyos kasi according to them, may explanation at data sa lahat ng bagay. Kaya nga may Big Bang Theory. Kaya nga theory eh! Theory! Diba? Theory, naiintindihan mo ba meaning ng theory? Theory nga eh! Ibig sabihin hindi napapatunayan! Ano ba naman tong taong to? Diba? Ang kumokontra sa Genesis ay theory! Diyos ko! Ano ba ibig sabihin ng theory? Naiintindihan mo ba theory? May explanation, data sa lahat ng bagay, kaya nga may Big Bang Theory! Ay, Diyos ko. Napatunayan ko na ang Bible at science, may mga bagay na nag-i-exist. 'Di ba? Katulad nga nung circle ng Earth, 'di ba? Papakita ko sa inyo ha. Search natin. Inuulit ko lang lahat ng sinasabi ko eh. During time ni Columbus, wala pang nakakapagsabi na kung ang Earth talaga ay bilog o flat. 'Di ba? Kailan lang na-confirm na bilog ang Earth? Nung ang tao ay may kakayahan ng pumunta sa sa space. That was 1960s. 'Di ba? Pero kailan ba nasulat ang Bible? Thousands of years bago pa man makapunta sa kalawakan ng tao. O basahin mo. Sa Isaiah 40:22 nakalagay, He sits enthroned above the circle of the earth. Sinasabi na sa Bible before na circle na ang mundo bago pa makalabas ng atmosphere ang tao. Kung kailan mapipicturean ng tao na ang mundo ay bilog talaga. Diba? And that is science. Ano ba, men? Yung sinasabi mong Big Bang Theory, theory yun eh. Diyos ko. Meron pa, theory of evolution. Theory! Theory! Ang bihira. Ibig sabihin, pag theory, hindi pa proven yan. Ano ba? Napaka-tanga naman na itong taon to. Tsaka hindi manghuhula si Jay, vision ang ginagawa niya. Vision? Ba't nagka-card reading yan? Kung may vision yan. Diba? Luwag-luwag.
Ligaw-ligaw na yung yung explanation nyo sa kakatanggol nyo kay Jay Costura. Diyos ko. Ang bira. Another example, so di ka naniniwala sa feng shui. Ba't napunta tayo sa feng shui? Hindi ako naniniwala doon. Kasi walang data na, hindi ako naniniwala talaga sa feng shui. Yung holy water, ilang percentage ba na pa? Ginawa ba ang holy water para magpagaling? Ha? Ginawa ba ang holy water para magpagaling? Di sana pinalaklak na ng mga pari yan sa may sakit. Diyos ko naman. Stupid! Tingnan nga natin yung purpose ng holy water. Diba? Ako may inaano sa akin eh. May pinipresent ako sa iyo, men. Ikaw ba yung pinipresent ka ba sa mga sinasabi mo? Ang bira Pag ako nangangamote ako sa kakapresent ng kung ano-anong mga magbaback up sa sinasabi ko, ikaw, wala ka maipresent? Ang bihira ka talaga. Ito. Holy water in Christianity, water that has been blessed by a member of clergy and is used in baptism and to bless individuals, churches, homes, and articles of devotion. A natural symbol of purification, water has been used by religious people as means of removing uncleanliness, either ritual or moral. May sinasabi ba dyan na gamot ang holy water? Kung naman, ang inaano ng holy water, sinisimbolize nun, di ba yung purification, may kinalaman sa faith yun. Di ba? Symbolism. Ayon sa Britannica yan, hindi kung saan-saan. Siguro naman kung nag-aral ka, alam mo yung Britannica. Di ba? Nakakabwisit yung mga ganyan tao. Diyos ko. May data ba? Faith lang sa akin sapat na. Wala namang mawawala. Kahit yung religion, iba din paniniwala sa Ten Commandments. Thou shall not worship any... Malayo na yung mga example mo eh. Diba? Ito, yung sinasabi mo, interpretation ito sa religion. Yung sinasabi mo na yan. Yung sa Ten Commandments, iba-iba yung paniniwala, di ba? Kasi nga, religion yan eh. Wala namang pinanghahawakan na wala namang pinanghahawakan na tinatawag nating objective truth eh. When you say objective truth, ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng tutulan. Katulad ng ang asin ay maalat. Hindi mo pwedeng sabihin na para sa'yo ang asin ay matamis. No. Kaya talaga maalat ang asin. Kahit anong mangyari. 'Di ba? Pero sa Bible kasi, nagkakaiba-iba kasi interpretasyon. At yun ang kailangan mong irespeto. Kung ang interpretasyon niya sa ganitong talata ay ganire at yung isa ay ganire. 'Di ba? Kasi wala naman general truth dun eh. Nagigets mo? Hindi katulad nung kay Jay Costura, na sinabi ni Jay Costura na parang nag-snap na ugat daw dito, yung pala liver cirrhosis at COVID ang kinamatay. 'Di ba? Anong connection nun? Yang sinasabi mong rebulto na yan, depende sa pag-i-explain niya na nag-i-interpret sa Bible. Diyos ko naman. Yung Ketulpo, pinilit niya makipag-communicate sa kaluluwa ng seaman. Akala ko ba nagbibisyon yan? Ba't kailangan niya pa mag-communicate? Di ba? Hindi niya na lang i-vision kung nasan mismo yung lugar nung nung bangkay o kung ano pa man yung pinapahanap. Di ba, men? Diyos ko naman. May pinakita lugar doon sa pinsan niya, pagtawid, puro kahoy nakikita, pero sa dami ng gubat sa Pilipinas, matutukoy mo bang, exactly, tama ka dito. Exactly, tama ka dito. Ito, papaboran kita dito, tama ka dito, madam. Yan o, sabi niya ganun, may pinakita lugar doon sa pinsan niya, pagtawid, puro kahoy ang pinakita, pero sa dami ng gubat dito sa Pilipinas, matutukoy mo ba exactly? Exactly! Kaya nga hindi pwede relayan niya si Jay Costura eh. Ikaw din ang tumitira sa puwet mo, ma'am eh. Exactly. O so bakit rarelayan mo yung sinabi ni Jay Costura?
Di ba? Bakit mo sasabihin ano yan? Pwedeng lead yan ng mga ng mga investigator. Di ba, men? Exactly, inutil. Inutil yung mga pinagsasabi doon. O paano nakatulong 'yon? Ikaw mismo alam mo na hindi naman matutukoy yung exact location, pero ang sabi mo at the same time, may third eye yan, may vision yan. Eh, bakit hindi niya gamitin yung third eye at vision niya? Di ba? Mabuti sana kung may landmark. Kaya nga, sa ibang client, sinasabihan niya na maghanap ng para madaling matungoy kung saan. Kasi yung kitol, puro kahoy yan nakikita. Hindi pa rin. So, ang sisisihin natin dito kaya hindi nakita. Di ba? Yung client. Ang sisisihin natin. Kaya nga gusto ko, ilan sa mga nagpahanap dyan ang nahanap na. Di ba? At lahat ng mga ang sisisihin natin yung client na hindi makakita ng landmark. Kung data ang hanap mo, panoorin mo lahat. No! Ikaw ito minsan ng ito minsan na hindi ko naiintindihan sa mga kababayan natin. 'Di ba? Sila yung nagde-declare, 'di ba? Sila yung nagde-declare na maraming natulungan si Jay Costura. Kapag tinanong mo sa kanila na ilan ang data, ilan ba ang tinulungan niya na nakita na, ikaw yung uutusan. 'Di ba? O, kung data hanap mo, panoorin mo lahat. Putang ina, ikaw ang nagsabi niyan eh. Ba't ako pahanapin mo dyan? Diniklara mo yan eh. Diniklara mo sa akin as if totoo yung sinasabi mo. Tapos ako uutusan mo para patunayan yung sinasabi mo? Patangahan na lang ba tayo dito talaga? Putres na yan. Ako ba nagsabi niyan? Na nahuhulaan ni Jay Costura lahat? Kaya ikaw nga tinatanong ko eh, may mabibigay ka ba sa akin data? Para sabihin mo na accurate yan, tapos ako uutusan mo? Ikaw mismo mag-calculate ilan missing na natulungan. Diba? Ikaw nagsabi niyan eh! Ako ba nagsabi niyan? Tinan mo, sarili niyang ebidensya, ako yung pagtatrabahuhin niya. Tinan mo kung gaano ka sira ang ulo nito. Ako walang idea or ikaw kasi ako satisfied ako sa mga testimony ng clients niya. Enough na daw yun sa akin. Pucha, umasa sa testimonya ng kliyente na natotoo daw. Umbira. Kaya tayo madalas malokong mga Pinoy eh. 'Di ba? Kapag may nagsabi na isa na totoo ito, maniniwala din tayo dahil sa mga ganitong pag-uutak dahil satisfied na daw siya base sa mga testimonya ng clients niya. Kaya naiintindihan ko na kung bakit yung mga beauty products na binibenta sa atin ganyan din mga testimonya din ng mga di umano'y gumamit ang pagbabasihan, nagaganda ang kutis nila kasi effective sa ating mga Pinoy. Sabi niya gano'n, anyway, opinion mo yan. Sabi ko na, paano ko naging opinion? Objective truth ang sinasabi ko. Diba? Search mo ang meaning ng objective at subjective. Sabi niya gano'n. Oh, lol, kailangan pa bang i-research? Yes! Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam ang meaning ng objective at subjective eh. Sabi mo kasi opinion lahat ng sinasabi ko. No! Objective lahat ng sinasabi ko. Diba? Kapag sinabi ko sablay si Jay Costura dahil sinabi niya may ugat daw na nag-snap, hindi naman pala yun ang kinamatay, sablay talaga yun, objective yun. Diba? Ang subjective yung mga sinasabi mo. Diba? Lol, kailangan ba i-research ang objective at subjective? Lol, patawa ka. Baka ikaw need mag-research. Medical field na tapos ko. Malamang common yung subjective o objective. O bakit hindi mo alam? Ikaw, nurse po ako. Registered nurse ako. Diba? Objective truth na walang analysis. Kumbaga sa story, kung nakita mo na sinaksak ang tao, tingin mo na sa nasaksak, masama, di mo alam na ni-rape pala. Malayo to, men. Malayo to sinasabi mo. Diba? Malayo to sinasabi mo.
Nagmalaki ka pa na medical field na natapos mo? Tapos naniniwala ka sa ganyan? Parehas tayo, 'di ba? Basta ang sayo masama yung nasaksak kasi yun ang naintindihan mo. 'Di ba? Lawakan mo understanding nyo. Kung mag-analyze word by word, di pa pinatapos yung salita ng tao. Wala akong oras sa live na yan, di ba? Hindi na naman tayo. Di ba? Walang oras kasi hindi mo kayang panindigan yung sinasabi mo, men. Kailangan pa ba daw, hindi niya nga ma-identify kung ano yung objective. Ito ha, ma'am, tuturuan kita. Di ba? Ang sinabi mo kasi, opinion yung sinasabi ko. When you say opinion, subjective yun eh. At ang opinion, walang mali sa opinion. Kung kino-considered mo na opinion ang sinabi ko, dapat di mo kukontrahin. Dahil yun ay para sa akin yun. Walang maling opinion. Di ba? Kita mo, hindi mo naiintindihan? Ganito ang opinion ha. Tuturuan kita, ma'am. Halimbawa, ikaw, ma'am, may nanay ka. I'm so sure may nanay ka naman. Nagluto yung nanay mo ng ulam. 'Di ba? Para sa iyo, masarap na masarap yung luto ng nanay. Opinion mo 'yon. Para sa iyo 'yun eh. Ganito ang opinion, nag-i-start yan ng para sa akin, para sa 'di ba? Opinion 'yon. Hindi ko pwedeng kontrahin 'yon. Kung ikaw nasasarapan ka sa luto ng nanay mo, 'di ba? It's okay. Opinion mo 'yon eh. Hindi naman nakaka-harm ang opinion eh. Ngayon, kung akong titikim sa sa luto ng nanay mo, hindi masarap, masyadong maalat. 'Di ba? Well, sa akin naman 'yon. Eh yun ang masasabi ko. Hindi nagtutugma do sa opinion mo. Dahil opinion mo nga 'yun eh. O ganito, may anak ka na ba, Ma'am Jo Marie Corpus, may anak ka na ba? Ang sasabihin mo sa anak mo ang pinakamagandang bata sa buong mundo. Walang mali doon, anak mo 'yun eh. Opinion mo 'yun. O pinakagwapo ang anak mo. 'Di ba? Eh para sa akin naman, ang pinakamagandang babae sa buong mundo ay ang girlfriend ko. 'Di ba? Siyempre, akin 'yun eh, opinion ko 'yun eh. 'Di ba? Para sa akin. Kaya niya pinatay ang taong 'yan kasi ginawan siya ng masama. Para sa akin. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi yun yung general truth. Yun yung objective. Ano ba yung mga objective na na tinutukoy? Ito yung sa ayaw at sa gusto mo kailangan mong tanggapin. Yan ang mga objective. Katulad ng kapag sinabi ko na ang asin ay maalat. Hindi mo pwedeng sabihin, para sa iyo matamis ang asin. Hindi pwede yun. Kahit saan tayo makapunta, maalat talaga ang asin. 'Di ba? Ano pa? Malamig ang yelo. Hindi mo pwede sabihin, para sa akin, napapasok ako sa yelo. Hindi pwede! Diba? Yan ang mga nanonood tayo ng sine, ano mga objective truth at subjective ang mapupulot mo doon. Yung pinanood nating sine, para sa akin, nakakatawa yung pinanood natin. O sa akin naman, para sa akin, hindi. Hindi ako natawa. Ang corny. Diba? Yun ang subjective. Ano ang objective doon? Ang bida sa pinanood natin ay si Piolo Pascual. O mag-a-agree tayo parehas. Talaga si Piolo Pascual yung nakita natin. May basis tayo. 'Di ba? Tama ba ako? Hindi. Ang movie na pinanood natin ay 2 oras tumagal. O orasan natin parehas. O 2 oras nga. Nag-a-agree tayo parehas. 'Di ba? Naiintindihan mo ng pagkakaiba ng subjective o objective? Kapag sinabi ko, sumablay si Jay Costura, dun sa hinula niya na parang pumutok daw ang ugat dito. Yung pala liver cirrhosis. Nasa medical field ka, di ba? Yung pala liver cirrhosis ang kinamatay. Ilulusot mo pa ba yon? Nung sinabi ni Jay Costura na ang pain na nararamdaman ko ay dito, paakyat. Tapos sinalo ni Aiko na, oo, baka yung liver cirrhosis. Paano yung paakyat? Nasa medical field ka. Sabi mo, sakit na dala ng hangin. Ilan ang sakit na dala ng hangin? Nasa medical field ka.
Bakit naniwala ka na yun agad yung tinutukoy ni Jay Costura, yung COVID agad? Di ba, men? Ay, Diyos ko. Ang tigas ng ulo natin. Anyway, naligayahan ko sagot ko, hindi. Yun lang, maraming salamat, bye-bye. Tapos ako, habang nangangabote ako dito, na magsabi ng backup dun sa mga dinadaldal ko, ikaw, uutusan mo ako na mag-research ng evidence mo? Anak ka ng patola.